Bueno, nagkasundo na mga kalalakihan. Pero itong nanay ni Kuya Riggs, hindi napapakali. Sinusubukang awatin sila noon pero hindi napakiusapan. Desididong-desidido. Nangangati din yung mga paa ko nun. Dala ng kuryosidad ay gusto kong sumama. Pero alam kong hindi ako papayagan. Maghapon silang naganda, naghasa ng itak. Itong si Kuya Dael ay may tukhang. Yung tubo na binabala ng bala ng shotgun. Basta may goma ito na nakatali naman sa isa pang tubo na hawakan. Tapos may bakal na panundot sa bala para pumutok. Ang may lalarawan ko dito sa kapatid ni Kuya Riggs para bang isang gangster. Pasaway talaga tingnan. May mga tattoo pa ito sa katawan. Parang adik, pero malaking tao. Magtatakip silim na lamang ay hindi pa dumadating si Mang Buktot. Nang mabigyan ng pagkakataon ay lumapit ako kay Kuya Riggs. Nagtanong ako sa kung saan nakatira itong si Mang Buktot. Ayon dito ay sa may kabilang nayon daw. Nadaanan na daw namin kaninang lugar habang papunta na sa bahay ng kanyang mga magulang. Paano ba nangyari kuya? Nagtungo mo na dito si Mang Buktot para ipaalam sa mga magulang mo yung kalagayan tapos bumalik na siya at diretso na dun sa lumang bahay? Hindi. Yang si Tio may palayan yan doon sa babaan. Siguro galing siya doon. Napansin mo naman 'di ba na maraming putik yung mga paa? Galing yun sa palayan tapos dumaan dito. Kaya pala. Pero kuya matanong ko lang paano niya nalaman na nasa delikadong sitwasyon tayo doon? Paliwanag ni Kuya Riggs sa akin. May abilidad daw itong si Mang Buktot. Gaya ng sinabi niya, albularyo at lahat umano ng kaanak lalo na sa malalapit. Markado. Alam na alam umano ang sistema ng bawat lugar. Huwag na daw akong magtaka dahil ganun talaga mga biyasang tao. May mga agimat. Mahaba ang pag-uusap namin ni Kuya. Naroroon sa may bandang bakuran kami sa harap ng bahay. May bakod kasi ang paligid Kawayan lang. Nabanggit ko pa nga noon na sasama ako sa oras na hanapin nila mga bahay ng aswang. Pero tumanggi ang kuya. Huwag daw gawa ng bata pa ako at magiging pabigat lang sa oras na may mangyaring komosyon. Habang nasa loob ng diskusyon, hindi na namin namamalayan ng oras. Hanggang sa gumabi na ng tuluyan. Alam niyo bang naisama talaga ako sa pagtugi sa mga aswang? Kasi nga may nangyari talagang hindi maganda. Nawawala si Ate Maris. Nagkagulo doon sa bahay. Nagkatanungan kung sinong nakapansin dito. Tarantang-tarantang lahat. Ang problema ay hindi pa dumadating si Mang Buktot. Ang sabi ng nanay ni Kuya Riggs, nagpaalam lang daw si ate na maliligo sa banyo. Naiinitan kasi. Ang banyo nasa likod. Kumbaga may palikuran ng bahay na ito. Hindi katulad nung nasa bukid na wala. Nasuri na ang buong paligid pero wala talaga si ate. Ako noon umiiyak na. Si Kuya Del at Mang Vicente, hinahanap si ate. Nakarating na sa mga kapitbahay at nagtanong kung nakita si ate pero wala daw. Itong lugar may kuryente kaya may liwanag talaga. Hanggang sa dumating si Mang Buktot. Mga pasado 8:00. Natagalan daw ito buhat nang dumating umano ang kanyang anak na babae. Tapos nilalagnat kaya hinilot niya at ginamot. Nang malaman nito na nawawala si ate, ginalugad niya kaagad ang lugar. Nakabuntot kami ni Kuya Riggs at Mang Vicente. Hanggang sa makarating doon sa likod, sa labas ng bakuran, nagmumura. Hindi ba daw napansin ni Mang Vicente na may aswang kanina? Naaamoy pa nga umano nito ang samyo ng aswang. Dinukot si Ate Maris kung hindi siya nagkakamali. Kuya Buktot, orasyon lang ang meron ako at hindi tahas. Ramdam kong may aswang kanina pero nawala naman kaagad kaya kumpiyansa ako kasi nga karaniwan naman yun dito
May mga napapadaang aswang kahit anong oras. Teka, sandali. Paano nga palang dudukutin ng aswang yun eh? Di ba pinusuot mo naman ng pangontra? Ay nako naman, Vicente. Kanina niyo pa hinahanap si Maris pero hindi niyo man lang napansin na ang kwintas niya nasa may tarangkahan ng banyo. Hinubad eh. Tingnan niyo doon at makikita niyo yung kwintas. Naku, dalian natin. Nakahanda na ba kayo? Tara na, hanapin natin kung saan nakatira yung mga animal na yan. Kailangan hindi tayo mahuli. Kailangan wala pang 12:00 na hanap na natin dahil kung hindi, nako, nasa panganib yung asawa mo. Nagpulasan sila nun. Kanya-kanyang kuha ng mga gamit. Hindi ako mapanatag. Nakita ko ang kwintas. Totoo ngang nasa tarangkahan ito. Kinuha ko yun at sinuot. Hanggang sa noong umalis na sila, sumunod ako. Bumuntot talaga ako. Gawa ng pagagalitan ako ng mga ito kapag nalaman nila. Basta may distansyang agwat namin. Ang ilaw lang ang nagiging batayan ko noon. Wala akong takot. Hindi ako takot kahit pa nasa huli ako at napakadilim pa. Naisip ko na kapag nakalayo na ng nakalayo sa lugar, doon pa ako lalapit. Dahil wala nang magagawa ang mga ito kung hindi ang isaman na lang talaga ako noon. At nangyari nga yun. Inulan ako ng sermon ni Kuya Riggs. Kahit si Mang Buktot pinagalitan ako Nakutusan pa ako. Pero hindi ako nagpatinag, sabi ko sa ayaw nila at gusto sasama ako noon. Di wala silang nagawa. Kesa naman ihatid pa nila ako pa uwi. Inilabas ko yung kwintas at sabi ko ay may dala akong pangontra. Sinuot ko ang iniwan ni ate. Dignum daw pala ito. Dignum sa balete. Tapos yung kulay itim na kahoy na pinasigaan ng kuya sa bukid. Dignum din yun. At galing ito kay Mang Buktot. Huli ko na nang malaman nang magtanong ako. Mabilis ang paglalakad namin. Parang takbo-lakad. Siyempre pabor sa mga kasama ko gawa ng sanay na sanay sila sa bukid noon. Mahimahimatay ako noon sa kakahabol sa kanila. Isabay pa dyan ang malakas ng pagkabog ng dibdib ko buhat ng takot at baka may ginawa ng mga aswang kay ate. Mabilis kaming nakarating sa may lumang bahay. Nagkawasig-wasig ang mga buhangin doon na para bang may nagwala. Ultimong lupa may mga bakas na nauka. Tapos sa beranda, giba yung railings. May nakita akong malalaking bato. Para bang pinagbabato ang bahay. Tapos itong gibang railings ay binaklas. Ang sabi ni Mang Buktot ay galit na galit umano ang mga aswang. Pero wala naman umanong nakaakyat o nakapasok sa loob nun. Sinubukan lang tanggalin ng mga buhangin. Kinahig ang lupa. Hindi daw naatim kung kaya tumigil na lamang ang mga ito tapos pumunta na doon sa bahay ng mga magulang ni Kuya Riggs. Ngayon ko pag-iigihan yung pagtuntun sa bakas. Pesteng yawa mga aswang na to. Sa oras na matagpuan ko yung bahay ng mga to, ubusin ko yung mga yan. Tara na, sumunod lang kayo sa akin. Hoy Dong, Enrique, dito ka. Baka maligaw ka Walang hiya ka talaga. Ako ang pinabitbit sa itak ni Mang Buktot. Mabigat at mahaba. Dalawang gasera. Ang isa ay hawak ni Mang Buktot habang ang isa naman na medyo mahina ang liwanag. Hawak ni Kuya Dael. Pahinto-hinto kami noon hanggang sa nakarating kami sa isang espasyo. Mabato. Nakakarinig ako ng agos ng tubig noon. May sapa pala doon. Tumawid kami hanggang tuhod ang lalim. Sa unahan ay may natatanaw akong maliliit na ilaw na para mga bahay. Sabi ni Mang Buktot, malapit na daw kami. Posibleng ang iba daw sa nakatira sa lugar. Mga aswang. Nakarating na kami sa lugar na yon na may maraming nagrereklamo na inaaswang. Sabi ko sa sarili ko, ito pala yung lugar na sinasabi ni Kuya Riggs sa ate. Padahilig ang lupa pero hindi naman ganun kasukal. Hindi katulad nung paligid ng lumang bahay na animoy pwedeng gawing kuta ng mga rebelde. Tagong-tago kasi yun Ilang mga sandali ay uminto na si Mang Buktot. Kasabay noon ang paghinto na rin namin.
Tila nakikiramdam ito. Nakikita ko siya ng malinaw gawa ng ako naman ang nakasunod sa kanya. Nandito na tayo. Nasa loob na tayo ng teritoryo. Sa kaliwang parte mga bahay pero pakiramdam ko, hindi doon nakatira ang mga aswang. Malaki ang posibilidad na nasa itaas ng bundok na yan. Sabi ko na nga ba, dati na akong nagdududa na dyan talaga nananahan eh. Hindi lang ako seryoso noon sa mga aswang gawa ng hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa kanila. Wala din namang lumapit sa akin na magpapatulong. Ngayon lang, tayo mismo yung hinamak. Maging alistong lahat ah. Ano mang mga kakaibang naririnig, ipaalam kagad. Ano mang sa pakiramdam hindi maganda, ipaalam. Hindi ako perpekto. Pwede ako magbintis. Matapos magsalita ni Mang Buktot, umabante na ito ng lakad. Pero pakanan yon. Inaakyat na namin ang bundok. Padahilig ang lupa, di ba? Ang sinasabi ni Mang Buktot itong itaas ng padahilig na lupang yon. Patarik ng patarik at pahirap ng pahirap ang daanan. Ganun pa rin. Hindi gaano kasukal. May mga kahoy pero maliliit. Ang namamayani doon ay mga talahib at yung tinatawag na kadlum-kadlum. Yun bang damo na may napakatapang na amoy? Si Kuya Riggs ay kanina pabalisa. Maga ang mga mata. Paniguradong umiiyak ito kanina pero hindi lang nagpapahalata. Ganon din naman ako umiiyak nun. Sino bang hindi iba na ang naglalaro sa isipan ko. Partikular na ito sa mga posibleng mangyari kay ate. Lalo na't hawak siya ngayon ng mga aswang. Tuluyan kaming nakarating sa may itaas. Dito, napakasukal na. Makahoy tapos hindi ko maaninag ang unahan. Ang dilim kasi, pero napakabaho ng lugar. Hindi ko mawari kung may dumi o may patay na hayop. Nakakaamoy na rin ako na parang lana na mula sa niyog. Nakakarinig na rin ako ng huni. Parang pitik ng tipaklong at ibon. May tunog pa ng kwago. Nakakapangilabot. Basta hindi pang karaniwan na tinig. May mahina, may malakas, at may tila na sa gilid lamang ng tenga. Hanggang sa hinawakan ni Mang Buktot ang kamay ko. Sinabi nito na doon daw ako kay Kuya Riggs. Riggs, wag mong pakawalan ito ah. May kung ano-ano dyan sa gilid lang natin. Dalawa. Vicente, doon ka sa kaliwa. At doon ka tumingin. Ako sa kanan. Sabi ni Mang Buktot. Hinatak ako ni Kuya Riggs. Para bang galit na galit pa yung pagkakahila nito sa akin. Kasabay naman noon ang pagbunot nila sa kanilang mga itak. Walang itak si Mang Buktot. Hindi ko alam sa kung anong gagawin nun. Nasa akin kasi ang itak nito at nakadipa lang ang kanyang kamay. Parang manghuhuli ng kung anong hayop lang. Oh! Bakit ayaw niyo magsilabas? Natunton na ba yung mga tirahan ninyo? Magtago man kayo pero wala pa rin magagawa yan. Kasi naririto na ako mga animal kayo Ito na lang. Para walang mangyari sa inyo at sa amin sauli niyo sa amin yung babae. Yun lang naman yung sadya namin dito Kesa naman magkakapatayan, di ba? Wika ni Mang Buktot. Hanggang sa may umahon sa unahan. Tao na para bang galing sa pagdapa sa damuhan. Hindi pangit yung mukha niya. Pero pamilyar sa akin ang suot nitong damit. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung unang aswang na nagpakita doon sa lumang bahay habang nakadungaw kami sa bintana. Nakasimangot ang mukha. Umabante ito ng lakad pero sinabi ni Mang Buktot na kung ang paglapit nito ay paghamak wag na lamang daw itutuloy dahil alam niyang mamamatay ito kapag ganon. Pangalanan natin ang aswang na itong Dalgo. Basta nasa sakto lamang ang edad niya. Yung tipong nasa 40 ata. Sa tingin mo ba'y matitinag ako?
Baka hindi mo alam na naririto ka sa teritoryo ko. Ginoo ko nimo. Magiging matapang ba ako magsalita kung hindi ko alam yon? Tinatakot mo pa ako eh. Ang ibig sabihin ba nito hindi kayo nakikipagsunto? Hindi kayo takot mamatay? Pwede sige, tingnan natin. Matapos makapagsalita ni Mang Buktot, inabot niya kay Mang Vicente ang gasera. Naghubad ito ng damit pang itaas. Nakita ko ang katawan nito na may maraming mga kung anong nakaborda. Alam mo yung parang galing sa kulungan. Sa kaliwang balikat niya ang may diferensya. Ito yung kuba sa likod niya. Maliit na tao pero bakas sa katawan ng mabigatang trabaho kahit may edad na nun. Matapos makapaghubad pang itaas na damit, kinawayan niya si Dalgo. Sabi ni Mang Buktot, lapit daw ng magkaalaman na. Dito Sir Seth ay hindi ko namamalayan na nasa anyong aswang na pala si Dalgo. Pumangit lalo ang mukha nito at naging katulad na ito kagabi nang magpakita sa amin. Tay, may isa pa tay. Gumagapang palamit. Iangat mo yung ilaw, nasa kaliwa. Sabi ni Kuya Riggs. Pagkaangat ng ilaw ay para bang sasabog ang ulo ko nun sa pagkabigla. May gumagapang nga. Nakaangat ang siko at tuhod na parang palaka. Tinungtong ni Tatay Vicente ang ilaw sa nakausling bato. Hinubad din ito ang damit at ginapos niya ang kamay na may hawak na itak, na para bang hindi mabibitawan ng itak nun. Hanggang sa sumunggabang aswang nakarap ni Mang Buktot. Nakakamanghang nakailag itong albularyo. Napakabilis niya. Hindi naman yung tipong parang Darna eh, pero alam mo yung parang alam niya yung galawan. Habang ang aswang naman ay parang baliw na nagwawala. Hindi ko lubos sa kalain na ganon pala gumalaw ang mga aswang. Parang robot, pahinto-hinto na animoy umaamba ng sunggab. Ganon pa rin si Mang Buktot. Nakadipa ang kamay. Hanggang sa muling sumunggab yung aswang. Nagkabuno na, nagpalitan ng atake. Pero habang nangyayari ito, kumilos na yung nasa kiliran namin. Ako ang tirada pero hinataw kaagad ng itak ni Mang Vicente. Tinamaan ng itak ang aswang. Tinig ko noon ang ungol nito pero parang ang tigas ng katawan. Parang tunog sinibak na kahoy yung pagtama eh. Mabilis itong naglaho. Ito namang kabuno ni Mang Buktot. Pinagtulungan na nila. Ako at si Kuya Dael nasa tabi lang. Napakabilis ng aswang. Pero dahil nga sa tatlo ang katapat at napapatamaan ito ng itak. Si Mang Buktot ay hindi ko pa rin mapagtanto kung bakit ganoon siya kalakas. Mano-mano yun. Hanggang sa nataga sa tuhod itong nilalang. Doon ko pa nakitang nanhina na lang. Tinadtad ng itak. Nagmamakaawang wag daw siyang patayin. Inangat ni Mang Buktot ang kamay ng ibig sabihin na itigil na ang ginagawa nila. Nasaan ang babae? Bubuhayin kita kung sasabihin mo kung nasaan. Hindi ko alam. Kami ang dumukot pero iba yung nagtago. Pinabantay lang kami dito dahil inaasahan na yung pagdating nyo. Loko ka pala eh. Huwag mo akong pinapaikot ha. Anong wala kang alam? Aswang ka at kahit hindi sinabi ng mga kasama mo kung saang itinago, ipasiguradong mararamdaman mo kung saan. Matalino ka pala eh. Oo, malakas yung pakiramdam ko pero paano kung dinala sa malayo? O hindi naman kaya pinatay na? Mararamdaman ko pa ba yon? Kako wala na. Nabanas na sa mga puntong ito si Mang Buktot. Kinuha niya ang hawak na itak ni Mang Vicente. At walang ano-anong pinugutan nito na ulo ang aswang. Napapikit na lamang ako ng mga mata. Dinig ko ang animoy kinakatay na baboy. Malinaw na malinaw yon. Gawa ng may ilaw eh. Basta nakakarimarim.
Inangat pa ni Mang Buktot ang ulo tapos init siya at hinataw ng itak. Sabi ni Mang Buktot, hanggang sa may aswang patay na lang. Hindi tinatabla nito ang mga kasama. Kahit nasa bingit na ng kamatayan. Kaya pa rin umano ng mga ito na ipaglaban ng kauri. Naglakad ang matanda. Sumunod kami. Sa unahan, may 4 na bahay na magkakasunod. 2 dito ay kubo lang at ang 2 pa bungalo na matibay. Walang ilaw sa bahay na ito. Marumi ang paligid. Nakatago sa malabong nakakahuyan sa tuktok ng bundok. Sabi ni Mang Buktot, wala umanong tao o aswang sa lugar. Nilisan daw ito at malamang nagtatago kasama si Ate Maris. Sana nga lang daw talaga ay buhay pa si ate nun. Matapos makapagsalita ni Mang Buktot, nagwala si Kuya. Susunugin sana ang bahay pero inawat yun ni Mang Buktot. Huwag umanong gagawin gawa ng malaki ang tsansa na mabulabog at magkagulo. Nasa tuktok pa naman umano ng bundok at hindi na may pagkakaila na makikita ito sa kahit malayong nayon. Dagdag pa ng matanda. Babalik ang mga aswang. Doon umano nakatira at dito sila kumukuha ng lakas ng loob ng tahanan. Antay na lamang daw na bumalik. Paano na to, Tiyo? Di ba nga sabi mo sa hindi pa lalampas ng alas 12 matagpuan na natin si Maris? Tapos ngayon mag-aantay pa. Masyado namang komplikado, Tiyo. Naiintindihan kita, Riggs, pero huwag ka mawala ng pag-asa. Ikaw naman kasi inabisuhan na kita na huwag kayong doon sa lumang bahay, di ba? O anong ginawa nyo ay nanatili pa rin. Tapos hinamon mo pa yung aswang. Yun yung gusto nila eh. Ma-pride yung mga yan. Mas may garbo ang mga aswang. Ako ang hahanap. Isasama ko tong batang ito. Kayo dito lang kayo Sumabat ako nun. Sabi ko bakit ako isasama. Ay naman kay Mang Buktot. Gagamitin daw niya akong pamain. Dahil may marka ko ng aswang at isa ako sa punteriya. Umalis kagad kami. Isang gasera ang dala. Ito yung pinakamaliwanag. Pagod, pag-alala, pagkainis at takot ang naghahalo sa diwa ko nun. Tingin ko ay nasa alas 11 na ata nun kasi nga naririnig ko ng tilaok ng mga manok. Natatansya ko yung oras buhat nang may manukan yung kumupkup sa amin ni ate. At tuwing alas 11, tumitilaok ang mga ito. Matagal akong matulog kaya nasusubaybayan ko yon. Bagaman kami lang ng 2 ng matanda pero hindi kami nabuburyong. Sa kabila ng matinding pag-aalala, makwento si Mang Buktot. Yung tipong napakalayo sa aswang ang paksa. Nagtatanong sa edad ko kung tuli na ba ako at kung ano-ano pa. Para bang dinadivert niyang utak ko para maging kalmado. Pero kasabay nun pahinto-hinto kami. Parang katulad lang kanina. Tapos titingin sa akin si Mang Buktot at nakangiti nun. Tinanong ko pa nga kung anong problema niya Kasi walang-wala lang para bang napakasimple na mga gagawin. Wala. Pinapasaya lang kita. Hayaan mo. Makikita natin ang ate mo. Pinapangako ko yan. Sana nga ho. Sana buhay pa siya. Maya-maya umupo ito. Tapos nagudyat ng tango sa akin kaya naman umupo na rin ako. Lampas sa amin ang mga damo. Napakabantot ng lugar. Katulad noong amoy ng nasa bahay ng mga aswang. Kanina pa may nakasunod sa atin. Sinasadya akong kausapin ka na malayo sa paksa ng aswang kasi para isipin nila na wala tayong alam na naririyan lang sila. Tingin ko 2 lang din katulad kanina pero nag-aalangan kasi nga namataan siguro yung pagpaslang ko dun sa kasamahan nila. Nag-aalangang lumapit yung mga yan. Dagdag pang wika ng matanda. Pakiramdaman ko umanong maigi. Hindi huni ng ibon. Hindi huni ng butiki. At kung ano-ano pa.
kung di agos umano ng tubig. Nakakarinig ba umano ako ng agos ng tubig nun? Sabi ko sa kanya oo. Wika ko pa baka may ilog sa lugar. Walang ilog dito sa itaas ng bundok. Aswang yan. Iiwan kita dito ha. May ilaw ka naman kaya makikita mo ng bahagya ang paligid. Hala, bakit po? Anong gagawin niyo? Narinig mo naman siguro yung mga sinabi ko kanina, di ba? Yung ipapain po? Ipapain kita. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakapalakit sa'yo. Magtiwala ka dyan sa suot mo. Matapos lang makapagsalita ng matanda nun, tumayo ito at naglakad ng mabilis. Parang nabasang pusa ako nun. Nang lamig na lang ako bigla. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Mangyak-ngyak ako nun. Gusto kong tumayo kaso takot na takot ako eh. Tinatawag ko ang matanda. Nagpamisti pa ako nun kasi nga nayamot talaga ako sa pagsibat niya. Ilang mga sandali lang, bumalik na ito. Duguan siya. Duguan din yung itak. Nasa kanya na kasi yun nang kami na lang dalawang magkasama eh. Ang sabi niya napatay niya pero isa lang. Nawala yung isa. Tinanong ko kung saan banda. Kung bakit hindi ko man lang narinig na may alingas-ngas. Sa likuran mo lang banda. Nakadapa eh. Tinaga ko agad sa ulo. Maririnig mo ba yung ungol kung naputol na yung ulo, di ba? Tara na, sundan natin ang isa. Hindi ako nakakibo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pababa na kami nun. Tapos sa mga puntong ito, tahimik na si Mang Buktot. Yun bang nakikiramdam siya at bigla na lang hahawak sa kamay ko ng mahigpit. Nagugulat talaga ako nun. Maya-maya nakarating kami sa ibaba. Dito ay may espasyo na. Tapos may daanan ng tao. May bakas pa ng kalesa ng kalabaw. Yun bang kawayan na ginuguhid ng kalabaw nun? Ganoon ang nasa bawat gilid ng daanan ng tao. Sa unahan, may bahay. Tapos palayan na pagkalawak-lawak. Kako may aswang ba sa lugar? Pero hindi kumikibo si Mang Buktot. Maya-maya umupo na naman ito at doon. Inunahan ko na. Kapag iniwan niya ako, tatakbo talaga ako nun. Aba, hindi na kita iiwan. Naririto na tayo eh. Dito sila nagtatago. Dito din nagtungo yung aswang kanina. Matapos lang magsalita itong si Mang Buktot. Nagmumura na yon. Meron umano siyang liwanag na nakikita. Tinuro sa akin. Nasa kabilang parte ito. Ang sabi ni Mang Buktot, sina Kuya Riggs daw to. Ano bang ginagawa nila dito? Mabubulabog yung lugar eh. Sila po ba yan? Parang hindi naman eh. Paanong makakarating po dito? Sila yan. Huwag tayong lalapit. Nariyan naman si Vicente. Ang hindi ko lang alam sa kung bakit nagpunta dito. Itong lugar na kinaroroonan namin, nasa pilapilan na ng palayan. Kaya ako nasabing sa kabilang parte yung mga taong may dalang ilaw gawa ng nasa kabilang parte yun ng pilapilan. Pero malayo. Nagtataka nga ako kung paano nalaman ng matanda na sila kuya ito eh. Mga paalang naman yung nakikita ko tapos ilaw na.